Ate, ano nangyari? Nakapag-usap ba kayo ni Kuya Raymond? Hindi na ako umabot sa kwarto. Bakit? Doon si Divina. Nakita ko sila. Sila pa rin dalawa. At mahal na mahal nila yung isa't isa. Hindi ko na alam kung anong dapat kong isipin, kung anong dapat kong maramdaman. Mahal na mahal ko pa rin si Raymond. Akala ko babalik kami sa dati. Akala ko magiging okay lahat. Wala mo na gawin ko. Justin, sobrang na-appreciate ko lahat ng ginagawa mo para sa akin. Pero, I know nabigla ka rin. Alam ko nabigla ka rin and mahirap para sa'yo i-process lahat ng sinabi ko. Pero, ang sa akin lang naman is, ayoko na magsayang ng opportunity. Gusto ko na maging totoo sa nararamdaman ko. naiintindihan ko. Hindi mo rin naman kailangan sumagot ngayon. Like, no pressure, princess. Ang gusto ko lang sana is bigyan mo ako ng chance. Handa ako mag-antay kung kailan ka man magiging ready. Nakita ko si Ma'am Shirley. She was devastated nung nakita niya kayo ni Daddy kanina. Buti nga sa kanya. Alam ko kasi nakakausapin niya si Raymond, kaya inunahan ko na siya. Sakto nga yung dating mo, anak. Thank you. Hindi tuloy nakapagsalita si Raymond. Dahil ayaw ko na siyang bigyan ng time para makapag-isip pa. Ganyan ang gagawin natin. Ililihis natin ang isip niya sa nangyari ng lindol, okay? Yes, Mommy. Dahil kung hindi, feeling ko delikado yung naging mo kay Daddy. Kasi pakiramdam ko nag-reconnect sila ni Mommy Shirley dahil sa lindol. Nakakainis nga eh. Kaya hindi sila pwede mag-usap, hindi sila pwede magkita. Okay, anak? Tulungan mo ko. Kailangan sirain pa natin ang relasyon nila. What about me, Mommy? Bakit, anak? What about you? Dahil sa pest and earthquake na yun, feeling ko mas nag-worry si Xavier kay Princess eh. What if iwan niya ako? Kahit iwan ka pa niya, wala siyang magagawa. Wala siyang mapupuntahan dahil hindi niya pwedeng lapitan si Princess. Kung ako pa rin ang ina niya, kaya kong hadlangan ang relasyon na yan. Pero it doesn't guarantee na sa akin pa rin babalik si Xavier. Nagagawa ko ng paraan para sa'yo, anak. Hindi ka ba dedehado ngayon pa ba? Malapit na tayo sumakses, anak. We will win this war. Yan ang sinasabi ko eh. O ano, naguguluhan ka ngayon, ano? Hindi naman po ako pinapressure ni Justin. Gusto lang daw po talaga niya ipagtapat yung nararamdaman niya. Ma, Tingnan mo, Princess. Nililigawan ka ba ni Justin? Ako, parang gano'n na nga. Anak, gusto kita maging masaya. Hindi problema sa akin kung sasagutin mo si Justin. You have my blessing. Basta, huwag mong papabayaan ang pag-aaral mo, okay? ma, wala pa naman po akong desisyon. Tsaka hindi naman po nagmamadali si Justin. Bakit mo mapapatagalin pa? Alam mo, kung may natutunan ako sa lindol na to, yan ay kung gaano kaikli ang buhay. Sa isang iglap, pwede mawala ang lahat. Kaya bakit mo papatagalin pa? Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Parang hindi pa po kasi ako ready, ma. Kaka-break lang po namin ni Xavier eh.
Parang Anak, sa tingin ko, ito ang the best time para lumayo ka na kay Xavier. Mag-move on ka na at hayaan mo na siya mawala sa sistema mo. Anak kita. Akala mo ba hindi ko nakikita na malungkot ka? Gusto ko lang maging masaya ka. Hayaan mo na yung Xavier na yan kay Libby. Let go. At buksan mo yung puso mo para sa ibang magmamahal sa'yo. Deserve mo maging masaya, anak ko. Alam kong malungkot ka. Sinabi sa akin ni Mimi yung nangyari sa ospital kanina. Hindi mo na kailangan malaman yun. Bakit hindi? Meron ka pa bang may tatago tungkol sa relationship niyo ni Raymond? I'm not just your lawyer. I'm also your friend. Adrian, akala ko kasi pagkatapos ng earthquake, may magbago sa amin. Pwede mo yung magbago kahit konti. But yung reality niyo will still be the same. What are you trying to say? Si Raymond at si Divina na ngayon. Kaya nga natin pinaparal yung kasal niyo para maging malaya na sila. Hindi mo na mababago yan. Hindi ko alam, Adrian. You can choose to be happy, Charlene. Pwede kang bumangon at magsimula. Start a new life. A new love.